Sana magustuhan niyo itong video na 'to. Sana may matutunan kayo. Yan. Sa isang tahimik na baybayin, nakatira si Mang Isko, isang mahirap na mangingisda. Araw-araw, pumapalaot siya sakay ng kanyang maliit na bangka. Kahit gaano siya kasipag, madalas ay kaunti lang ang kanyang nahuhuli. Sapat lang para may makain ang kanyang pamilya. Madalas siyang nagdarasal habang nasa dagat. Diyos ko, bigyan niyo po sana kami ng kaunting biyaya. Hindi ko po hangad ang kayamanan, kundi ang sapat para sa aming ikabubuhay. Isang umaga, habang tahimik na lumulutang ng maliit na bangka sa kalmadong dagat, nakaupo si Mang Isko na may hawak na pamingwit. Ramdam niya ang gutom at pagod, ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nawawala ng pag-asa. Sa di inaasahang sandali, biglang umalog ang kanyang pamingwit. Malakas, mabigat, at tila may kakaibang hatak. Napakunot noo siya at buong lakas na hinila ang lambat. At doon niya nakita isang isdang kumikinang na tila ginto. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang kaliskis nito ay kumukutitap na parang mga bituin sa gabi. Pag-angat niya, nagulat siya nang bumuka ang bibig ng isda at nagsalita. Mang Isko, ako'y hindi isang karaniwang nilalang. Ako'y isang isda na ginto, tagapag-ingat ng mga biyaya ng dagat. Kung ako'y iyong pakakawalan, gagantimpalaan kita ng higit pa sa iyong inaasahan. Ang puso mong mapagkumbaba ay hindi ko palalampasin. Diyos ko, nagsasalita ka? Ano bang kababalaghang ito? Ngunit kung tunay na biyaya ang iyong handog, hindi ko hahayaang mamatay ka sa aking mga kamay. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa anumang yaman. Saglit siyang natigilan. Tinitigan niya ang gintong isda na para bang nakikiusap. Sa kabila ng kanyang pangangailangan, nanaig ang kanyang awa at kabutihan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang isda sa dagat at nang ito'y bumalik sa tubig, kumislap ang paligid at kumalat ang tila gintong liwanag sa alon. Kinabukasan, habang papauwi si Mang Isko mula sa dagat, napansin niyang tila magaan ang kanyang bangka. Ngunit nang siya'y sumilip, halos hindi siya makapaniwala sa nakita. Puno ng sariwa at masasarap na isda ang kanyang bangka. Malalaki, kumikintab at parang bago lang nahuli. Ang ilan ay mga uri ng isda na hindi niya pa kailanman nakita. Hindi lang iyon. Sa isang sulok ng bangka, may nakapatong na sisidlang kawayan na puno ng mga prutas. Mangga, saging, at kahit mga dalanghita na karaniwang hindi tumutubo sa kanilang bayan. Sa kanyang pagkabigla, halos mapaupo siya sa sahig ng lupa. Diyos ko, anong hiwagang ito? Ako'y isang hamak na maningisda lamang. Paano ako karapat-dapat sa ganitong biyaya? Mula noon, tuwing siya'y uuwi mula sa dagat, lagi nang may handog ang gintong isda. Minsan, sisidla ng bigas ang naghihintay sa kanyang bangka. Kung minsan na may mga baryang pilak na sapat pambayad sa utang at panggasto sa bahay. Ang kanyang asawa at mga anak ay natuwa at muling nagkaroon ng sigla ang kanilang buhay. Ang dating payat at gutom na pamilya, ngayon muling may ngiti at lakas sa bawat araw. Salamat, Panginoon. Hindi na kami muling magugutom. Ngunit higit sa lahat, salamat sa pagtuturo mo na ang kabutihan ay may gantimpala. Lumipas ang mga araw,
naging masagana ang buhay ni Mang Isko. Hindi na sila nagugutom at unti-unti napansin ng mga tao sa baryo ang pagbabago sa kanilang pamilya. Ngunit habang kontento na si Isko sa biyayang bigay ng gintong isda, ang kanyang asawa na si Aling Marta ay nagsimulang maghangad ng higit pa. Isko, kung araw-araw ay nagbibigay ng biyaya ang isdang yon, bakit hindi natin hingin na magbigay siya ng ginto at kayamanan? Ano ba naman ang ilang isda at prutas kung makakahingi tayo ng kayamanan? Maaari na tayong lumipat sa bayan, bumili ng malaking bahay at magkaroon ng mga alila. Marta, huwag kang ganyan. Ang ipinagkakaloob sa atin ay sapat na. Hindi tayo nagugutom, hindi na tayo nagkukulang. Hindi mo ba naaalala? Ang gintong isda'y nagbigay hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa awa at kabutihan. Kung hihingin natin ang higit pa, baka mawala lahat ng ito. Ngunit hindi nakinig si Aling Marta. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang naging mapaghanap. Ang mga ngiti niya'y napalitan ng pagnanasa sa ginto at marangyang buhay. Isko, hangal ka kung magiging kontento ka sa konting biyayang ito. Hindi ba't sabi mo'y ayaw mo nang maghirap ang ating pamilya? Kung tunay mong mahal kami, hihigin mo sa isdang yon ang kayamanang nararapat sa atin. Natahimik si Mang Isko. Sa kanyang puso, ramdam niya ang bigat ng pangungutya at kasakiman ng kanyang asawa. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa banig, halos hindi siya makatulog. Sa halip na pasasalamat, naririnig niya ang bulong ng asawa. Kung hindi mo gagawin, ako mismo ang lalapit sa dagat. At ako ang hihingi ng yaman sa isda. Kinabukasan, muling pumalaot si Mang Isko. Habang siya ay nasa gitna ng dagat, tumambad muli ang mahiwagang liwanag mula sa ilalim ng tubig. At gaya ng dati, muling nagpakita ang gintong isda. Mang Isko, narito akong muli upang maghatid ng biyaya. Ano ang iyong ninanais ngayon? Wala akong ibang nais, kundi ang ibinibigay mo na isda. Sapat na ang pagkain at kaunting kaginhawaan para sa aming pamilya. Hindi ko hangad ang higit pa. At sa kanyang pagsagot, muli ngang napuno ang kanyang bangka ng mga sariwang huli at prutas. Ngunit pagdating niya sa pampang, sinalubong siya ng kanyang asawa. Isko, hanggang kailan ka magiging hangal? Bakit hindi ka humiling ng kayamanan? Pinakawalan mong muli ang pagkakataon. Marta, sapat na ang biyayang ito. Hindi tayo magugutom. Hindi na tayo naghihirap. Ano pa ba ang kailangan natin? Ngunit lalong nag-apoy ang galit ni Aling Marta. Hindi siya nakinig at sa halip, siya mismo ang nagmadaling pumunta sa dalampasigan. Kung wala kang tapang, ako ang gagawa. Ako ang lalapit sa isdang iyon. Ako ang hihingi ng yaman na nararapat sa akin. Lumuhod siya sa gilid ng tubig at buong lakas na sumigaw, halos pasigaw na nagmamakaawa. Oh, mahiwagang gintong isda. Ako ang asawa ni Mang Isko. Ako ang tunay na dapat pagbigyan ng iyong mga kayamanan. Bigyan mo ako ng ginto. Bigyan mo ako ng palasyo. Bigyan mo ako ng lahat ng yaman sa mundo. Sandaling tumahimik ang paligid. Ang dagat na dati payapa, ngayoy biglang umalon at lumakas ang hampas sa pampang. Mula sa gitna ng dagat, muling lumitaw ang gintong isda. Ngunit ang kanyang tinig ngayon ay malamig, mabigat at puno ng galit. Aling Marta, ang kabutihan ang gantimpala ng aking biyaya, hindi kasakiman.
ang iyong pusong gahaman ay hindi karapat-dapat. Dahil sa iyong pagnanasa, ang lahat ng ibinigay ko ay aking babawiin. Biglang lumiwan na agang buong dagat. Ngunit sa halip na ginto, mga bato at alikabok ang lumitaw sa harapan ni Aling Marta. Ang kanilang bangka na puno ng biyaya ay biglang naupos at naglaho, iniwang wala ni isang isda. Anong nagawa mo, Marta? Dahil sa iyong kasakiman, nawala ang lahat. Hindi ito maaari. Ibalik nyo ang kayamanan. Hindi ko kayang mabuhay ng muli sa kahirapan. Ngumit wala nang sagot. Ang gintong isda ay naglaho at ang dagat ay muling nanahimik. Tila ba isinara na nito ang biyaya ng dagat. Muling bumalik sa dati ang kanilang buhay. Si Mang Iskoy muling naglayag araw-araw, ngulit ang kanyang huli kakaunti at sapat lang upang maitawid ang gutom. Ang kanilang kubo'y muling naging payak at ang dating galak ng pamilya'y napalitan ng bigat ng kahihiyan at panguhulila. Marta, sana'y naintindihan mo ngayon. Hindi sa yaman na susukat ang kasiyahan, kundi sa pusong marunong makontento. Isko, patawad. Ako'y naging bulag sa kasakiman. Dahil sa akin, nawala ang lahat. At mula noon, si Mang Iskoy patuloy na namuhay ng payak. Kahit wala na ang himala ng gintong isda, ang kanyang pangalan ay naging alamat sa kanilang baryo. Hindi bilang lalaking yumaman, kundi bilang lalaking marunong magpasalamat sa maliit na biyaya at hindi sumuko kahit sa gitna ng pagkatalo. Samantala, si Aling Marta ay natutong tanggapin ang kahirapan ng may kababaang loob. Ang kanyang mga luhay nagsilbing alaala ng kasakimang nagbura sa biyayang minsan nilang tinamasa. Aral ng kwento. Ang kasakiman ay parang apoy. Kapag hinayaan mong lamunin ang iyong puso, sisirain nito ang lahat. Ngunit ang tunay na kayamanan ay nasa pusong marunong magpasalamat at sa pag-ibig ng pamilya na hindi matitinag.